So, dun sa mga kapiksi natin na patuloy na nasa kasaganaan right now, patuloy pa kayong mananaga ng mga kapiksi, lalo na sa inyong, kung may mga business kayo or negosyo or mga side hustles, guys. Patuloy na nagbo-bloom, no? Nagbo-bloom, lumalago yung inyong kasaganaan sa buhay. Sa mga may negosyo, guys, dumadami lalo yung customers nyo, and mas lalong nagiging maganda yung takbo ng negosyo nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly horoscope para ngayong February para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising sign and dulo and Venus. Sa dulo ng video, guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, guys, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, sa dulo ng video yan, guys. Kaya make sure na tapusin nyo yung video. Unahin natin to. Pakinggan natin yung mga mensahe para sa inyo, guys, ngayong February. So, within the next few weeks, meron din tayong remain positive, mga kapiksi. And look for a sign. So, ito, guys, no, ito yung timeline sa mga pinagdadasal nyo, sa mga hinihiling nyo, sa mga minamanifest nyo, mga kapiksi. So, within the next few weeks, guys, pagpasok ng February, maaari kayong makatanggap ng mga mensahe, mga signs, no, from the universe regarding dun sa mga pinagdadasal nyo, regarding dun sa mga pinagpapanata nyo, mga kapiksi. Okay? So, wag kayong mawala ng pag-asa, wag maatat, wag mainip, and just remain positive, no? Maging positibo lang habang nag-aantay para talagang ma-push out sa physical reality yung mga bagay na pinagdadasal nyo. So, ito naman within the next few weeks, guys, depende yan sa consistency nyo at sa pagpapersist nyo. Pwedeng mas mapatagal, pwedeng mas mapadali. Kapag mas focus kayo, syempre, pwedeng mas mapabilis. Kapag naman marami kayong blocks, no? Ibig sabihin ng blocks, balakid, masyadong nega, pwedeng ma-delay yung mga minamanifest nyo. So, nasa sa inyo yung susi, guys. Kung kailan nyo mamamanifest yung mga desires nyo. Pero regardless, kahit ano pa, just remain positive, mga kapiksi, hanggang sa dumating sa inyo yung mga pinagdadasal nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate sa inyo yan. Hanapin natin yung energy nyo, Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount, mga kapiksi, until January 31, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 10% discount din yan until January 31, so i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. Okay, so this is both, this is more on positive energy, mga kapiksi, na wala tayong nakikitang negative energy para sa inyo, Capricorn. Kayo ay nirepresent ng King of Pentacles sa ating spread, mga kapiksi. Unahin natin sa love, mga kapiksi, no? For some of you, sa love and relationship, nakikita natin na maaari kayo magkaroon ng second chance, another chance.
with your partner or specific person, mga kapiksi, itong person mo, magpaparamdam ito sa inyo, guys, no? Lalo na kung nasa no contact stage kayo, mga kapiksi, or LDR, ng iyong person, bigla na lang itong magpaparamdam sa'yo, bigla na lang itong magko-contact sa inyo, mga kapiksi, no? And yung iba sa inyo, ang nakakatawa kasi dito, mga kapiksi, yung iba sa inyo parang naka-move on na kayo, nakalimutan nyo na yung pang-ghosted nitong person na to, tapos dun sa mga panahon na nakaka-move on na kayo, bigla naman magpaparamdam itong person na to, mga kapiksi. Pwede rin na makipag-reconcile, not necessarily makipagbalikan, pero hihingi ng tawad, guys, no? So, syempre guys, kapag hihingi ng tawad, palagi natin ina-advise na patawarin nyo na para mawala, guys, yung mga negative emotions na kinikimkim nyo sa dibdib nyo, kasi yung mga negative emotions nagiging balakid din yun sa buhay, mga kapiksi. Pero ang nakikita naman natin dito, guys, is mature na kayo, no? Kumbaga parang natuto na kayo dito sa mga lessons of the past nyo. Hindi na kayo pabebe, mga kapiksi. So nakikita natin na maaaring magkaroon ng pagpapatawad sa inyong puso. And yung iba sa inyo, guys, talaga mabubunutan kayo ng tinik, no? Parang mabubunutan kayo ng tinik, mga kapiksi, dahil sa paghingi ng tawad nitong person na to, guys. Okay? So, yung iba sa inyo, guys, parang napapalibutan kayo. Maraming taong pumapalibot sa inyo, mga kapiksi, na nagiging distraction, no? Parang nagiging distraction dun sa mga goals nyo, dun sa mga sa mga gusto nyo ma-achieve sa buhay, guys. So, regardless, kahit na ano pang nangyari sa inyong circumstances, kailangan, mga kapiksi, palagi kayong focused, stay focused dun sa desires nyo, kasi the more na focus kayo sa mga desires nyo, guys, the more na mas mabilis nyong ma-achieve yung mga kahilingan nyo. And eto naman, nakikita naman natin yung pagpupursige nyo sa buhay, guys, no, para talagang tuluyang makarecover kayo, lalo na kung may mga failures kayo, guys, or may mga let's say for example, baka na-stuck kayo sa buhay, or nalugi kayo, or bumagsak yung kabuhay nyo, feeling nyo medyo naghirap, ganyan. Nakikita natin yung pagiging masipag at matyaga nyo sa buhay. And ito naman, pagiging masipag at matyaga nyo, guys, sooner or later talagang makakaangat-angat kayo, or makaka-recover din kayo, mga kapiksi. Lalo na at nakikita natin na yung iba sa inyo parang nabubunutan kayo ng tinik, and mas nagiging wise na kayo. So, tuloy-tuloy lang, guys, sa pagpupursige sa buhay, no, hanggang sa talagang maging maayos yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. Kailangan yung balansihin ang inyong mga paggastos, guys, no? Balansihin hanggang maiksi pa yung kumot, mga kapiksi. Magtiis mo ng mamuloktot yung sa iba, no, habang hindi pa masyadong nananagana. Pero yung iba sa inyo, guys, meron ditong nandito yung energy ng kasaganaan, no, mga kapiksi. So this is abundance of money, abundance of wealth, abundance of riches. Pero yung iba sa inyo, guys, pwedeng hindi nyo to na-experience kasi meron kayo mga limitations sa isip nyo, mga kapiksi. Limiting beliefs, kumbaga. So, yung mga limiting beliefs na yun, guys, yun yung nagiging balakid sa pag-asenso nyo para ma-experience nyo itong kasaganaan na to. So, let's say, for example, palagi mo iniisip na mahirap ang buhay, madaming gastusin, ang daming bayarin, maliit ang sweldo, puro na lang problema. So, syempre, guys, kapag kayo ay nakafocus dun sa negative, hanggang hindi nyo yung binabago, hindi talaga magbabago yung buhay nyo, kahit na sandamakmak na kasaganaan yung lumabas sa tarot reading, mga kapiksi. Whereas, yung iba naman sa inyo, talagang masagana, no? Pagdating sa kaperahan, because yung mindset nyo nasa kasaganaan din. So, dun sa mga kapiksi natin na patuloy na nasa kasaganaan right now, patuloy pa kayong mananagana, mga kapiksi, lalo na sa inyong, kung may mga business kayo or negosyo or mga side hustles, guys, patuloy na nagbo-bloom, no?
nagbo-bloom, lumalago yung inyong kasaganaan sa buhay. Sa mga may negosyo guys, dumadami lalo yung customers nyo and mas lalong nagiging maganda yung takbo ng negosyo nyo mga kapiksi. Sa mga taong naghihirap naman, sa mga kapiksi natin na medyo nagdadanas ng kahirapan mga kapiksi, kailangan yung i-overcome yung mga limiting beliefs nyo, no? Yung mga reklamo, stress, worry, kasi yun yung nagiging balakad sa inyo guys, na natrap kayo sa ganyang circle, na nag-i-spiral kayo sa ganyang klase ng energy. Ayan, no? Kaya hindi kayo parang bilanggo, prisoner, ayan mga kapiksi, no? Kaya hindi kayo maka-experience ng kasaganaan kahit anong dasal nyo, kahit anong sikap nyo, dahil yung mindset nyo mga kapiksi nakakulong sa kanagahan, puro reklamo, puro stress, worry, yung na-observe nyo araw-araw. So yun yung una nyong kailangan baguhin guys, and para mabago nyo yun, mag-shift kayo sa gratitude mga kapiksi. Lahat ng bagay na meron kayo, maliliit, malalaki, ipagpasalamat nyo. Araw-araw nyong gawin. Guys, thank you po, buhay pa kami. Thank you po, sama-sama pa kami ng pamilya ko. Thank you po, kahit maliit sahod namin, kumakain pa rin kami. Thank you po, may pambili kami ng bigas ngayon. Thank you po kasi nakabayad kami ng kuryente. Thank you po kasi may pambayad pa kami ng upa ng bahay. Yung mga ganun guys. Araw-araw nyong gawin, araw-araw nyong gawin hanggang sa mabago yung pattern nyo, no? Kasi yung iba sa nyo, ano ba yan, late na naman ang sahod, ano ba yan ang mahal ng isda, ano ba yan ang mahal ng bilihin, ano ba yan, kapos na naman, ano ba yan, di ba? Kapag kasi kayo nakafocus sa ano ba yan, talagang maghihirap yung iba sa inyo kasi ganun yung iba sa inyo mga kapiksi. So baguhin nyo guys, okay? Para maranasan nyo tong abundance of money na ito. Kung hindi kayo marunong mag-affirm guys, meron tayong mga pampaswerte subliminals dito, no? Mga pampaswerte sa pera, sa trabaho, sa negosyo, pang-akit ng swerte, pantaboy malas, lahat yan available sa channel natin guys. Ang dami na nating natulungan dyan. Pakinggan nyo lang araw-araw hanggang sa magbago yung buhay nyo. Syempre, iwasan yung magnega guys, okay? Alright. So, i-mind nyo na to guys, itong mga abundance of money na to, itong recovery na to mga kapiksi, itong mabubunutan ng tinik. Yan yung mga positive energy natin at saka reconciliation sa pag-ibig guys. And comment down below if naka-resonate kayo, okay? So, ito yung ating yes or no pick a card reading guys. Huminga ng malalim. Tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman for February. Isang tanong lang guys. Answerable by yes or no. Tapos pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations guys kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo for more tarot readings para sa Capricorn. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.